Gusto mo bang pumasok sa booming business ng charcoal briquettes? Pero paano kung bagsak naman pala sa kalidad ang mga uling na ginagamit mo? Alamin natin kung aling uling ang pinakamahusay para sa dekalidad na charcoal briquettes. Kapag sinabi nating uling, akala ng marami ay pare-pareho lang ito. Basta maitim, basta nasusunog, pareho na ang halaga. Pero mga kanegosyo at ka-farmer, dito nagkakamali ang karamihan. Dahil sa industriya ng charcoal briquettes, hindi lahat ng uling ay pare-pareho ang kalidad. Init, tibay ng sunog, at halaga sa merkado. May mga uling na kayang magbigay ng mataas na init at meron din naman po na mas matagal masunog. At mayroon ding mga uling na bagamat mura at madaling makuha, ay hindi gaanong mataas ang performance. Kaya bago ka gumawa ng charcoal briquettes, mahalagang malaman mo muna kung anong klase ng carbonized material ang meron sa iyong lugar. Dahil ang kalidad ng iyong raw materials ang magdidikta ng kalidad ng iyong produkto. Una na dyan ang ating carbonized coconut shell. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamataas ang kalidad pagdating sa briquette production. Bakit? Dahil mataas ang carbon content nito, mas matagal masunog, mas mataas ang init, at higit sa lahat, mas kaunti po ang mga abo. Kaya ito ang madalas na hinahanap ng mga restaurant, exporters, at commercial users. Ang disadvantage naman nito ay mas mahal ang raw materials at hindi ito ganoon kadaling makuha sa ibang lugar. Sunod naman dito ay ang ating mga carbonized wood charcoal. Isa ito sa pinakakaraniwang ginagamit dahil madaling makuha at maraming source. Maganda rin ang init nito at madali itong gawing briquettes. Pero ang kalidad nito ay nakadepende sa uri ng kahoy na ginamit. May mga kahoy na mabilis masunog at mayroon ding mas matibay. Pangatlo naman na yung ating mga carbonized bamboo. Maganda ito dahil mabilis po tumubo ang kawayan at renewable resource din ito. Maganda rin ang heating value nito at environment friendly. Pang-apat naman po ay ang ating carbonized rice hull. Isa itong napakagandang paraan para mapakinabangan ang mga agricultural waste. Madali itong makuha sa mga rice-producing areas. Ang challenge lamang po dito ay mas mababa ang heating value nito kumpara sa coconut shell at wood charcoal, kaya kadalasang hinahalo ito sa ibang materyales. At panghuli naman po ay ang ating mga carbonized coconut hulls. Isa itong agricultural waste na pwedeng pagkakitaan. Madaling makuha sa mga lugar na maraming liyugan at maganda para sa waste utilization. Pero sa usapin ng burn time at heating value, kadalasan ay hindi pa rin ito natatalo ang coconut shell charcoal. Kaya mga ka-farmers at kanegosyo, kung tatanungin niyo po ako kung alin ang pinakamagandang materyales sa lahat ng mga nasabi ko para sa premium quality na briquettes, syempre una na po dyan ang ating coconut shell charcoal. Pangalawa po ang ating wood charcoal at ang ating bamboo charcoal. Ngunit tandaan mga ka-farmers, walang masamang raw material. Ang tanong ay kung para saan mo gagamitin at ano ang target market mo. Dahil kahit agricultural waste lang ang tingin ng iba sa mga ito, kapag na-process ng tama, pwede itong maging isang produktong may mataas na halaga at magandang pagkakitaan. Kaya kayo mga ka-farmers at kanegosyo, kung may pagkakataon kayong gumawa ng charcoal briquettes, anong materyales ang gusto ninyong gamitin? Coconut shell, wood charcoal, bamboo charcoal, rice hull, o coconut husk? Comment your answer below. Huwag po nating kalimutang mag-like, share, and follow sa amin pong Facebook official page na RM Metalworks at RMI Trading. At kung gusto mong malaman kung paano magsimula, message us now for free consultation at reservation ng iyong unit at slot. Hello mga ka-farmers, ako po si Marco at ito ang RM Metalworks, Gawang Pinoy.